yung tapang natin ang pwede natin ipagmalaki ba? Kasi wala tayong inuurungan. Lahat ng armed groups na kalaban natin noon. At yun ang dadalhin natin sa Senado. Kasi sa Senado ngayon, kung papansinin mo, matapang lang sila. No? Hindi naman lahat. Matapang lang sila pagka interest nila yung sinusulong nila. Pagka yung interest ng taong bayan, yung iba dyan naduduwag na. Sa episode na ito ng ating Vote Wise series, kausap natin ang isang dating sundalo. Hindi karaniwang opisyal na military si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Isa siyang Medal of Valor awardee. Ito ang pinakamataas na award na iginagawad sa natatanging katapangan na ipinamalas ng isang sundalo. Sa darating na eleksyon, sasabak si Querubin sa kakaibang laban sa politika. Ang tanong, uubra kaya siya rito? This is your second crack at the Senate. Bakit kayo nag-decide na tumakbo muli? Well, yes. Nung una kasi, nung 2010, no, I was in jail. And then, after I got out, I joined the corporate. And, kung titignan mo, hindi naman masyadong, walang masyadong nabago, no? Kung ano yung nangyari, kung nung una na tumakbo tayo, pagkatapos ngayon, nandyan pa rin yung kahirapan, nandyan pa rin yung korupsyon. At sabi ko nga, I cannot just take this sitting down. No? So kung titignan mo kung saan tayo na destino noon, di ba? Jolo, Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Palawan, Bicol, Central Luzon. Dito yung kalakasan noon ng insurgency. Nadulot ng kahirapan at korupsyon. Yan yung pinagdaanan natin. Kaya ngayon na nag-decide tayo uli na tatakbo, nakita natin na ang kulang talaga sa Senado ay yung isang matapang na tao. Matapang na tao? Yeah, pero yung matapang na tao na kayang ipaglaban ba yung yung dapat na para sa taong bayan. Yun na may malasakit sa taong bayan, yung bang talagang isusulong niya, titindigan niya yung taong bayan. Medyo masikip po yung senatorial race na yan, no? Maraming pag tinitingnan natin yung mga survey, ang namamayagpag yung mga artista, yung mga sikat, maraming salapi, yung mga nagbabalik. How do you intend to win or create a space for you in that very tight race? Well, nung 2010 na tumakbo tayo, nakakulong tayo nung time na yun. But we were considered winnable. Itong laban natin ngayon, sabi nila masikip. Pero alam mo, iba rin yung nakakababa ka sa grassroots ba. Umiikot ako at nakakapagkamay sa mga tao. Makikita mo naman, no, very cordial yung tanggap nila sa'yo. So, sa akin, hindi ako I'm not really bothered by the surveys, no, yung ranking. But of course, ang nakikita natin doon yung sa mga surveys na yun, statistics ba na yung awareness natin compared to nung 2010, halos kung nung 2010 24% yung awareness natin ng December, no, 2009. Nitong December, nag-58 na tayo, 56, gano'n. So, meaning, halos nagdoble. Ang pinakamataas ko noon 2010, February yata, was 64%. So, meaning, naandun tayo, no, yung trajectory pataas, no? Yung mga nasa unahan natin, ang tingin ko, naandun na yung mga awareness nila dahil sila tumakbo noon o fresh pa yung kanilang Pero would that be enough, yung runway na yun? Kasi kung sabihin natin 50 or 60% awareness, ilang buwan lang po yung official campaign. Would that be enough for you to properly introduce yourself and convert these people and convince them to vote for you? I believe so. Kasi yung 64% nga last time, sabi ko February, 2 weeks before 2010 elections, you were considered winnable. So, ibig sabihin, pataas ng pataas pa yan. Hopefully, no? Yung awareness. Kasi yung conversion naman of, kung alam nila na tumatakbo ka,
madali lang din naman na nagko-convert. How important po yung suporta sa inyo ng mga kabaro ninyo? Malaking bagay yun, no? Malaking bagay talaga. Kasi noong July 8 nga na nag-present sila ng manifesto, no? Around 2,000 signatures nung mga signatories nung kasi mga retired senior officemen in uniform, 25 of whom were 4-star generals, meaning naging chief of staff sila, nag-chief PNP sila, nag-Coast Guard commandants. Ngayon, ang ano nga nila, sabi nung spokesperson nila, Ariel, we stand united with you to fight corruption, uplift the living conditions of the poor, and protect our sovereignty. If you look at those who signed that manifesto, some of them are incumbent public servants, and they belong to different political parties. So this is now unity beyond politics, sabi nila. And sabi niya, I hope you can, you can leave your comfort zone. So I told him, banggitin ko na rin lang, General Rogelio. Sabi ko sa kanya, Sir, yung hamon ninyo, hindi naman yan mahirap tanggapin na kasi I'm used to leaving my comfort zone. Yung laban natin ngayon, hindi ko laban to, laban ng taong bayan. At ang pagmamahal natin sa taong bayan, hindi kayang tumbasan ng pera. Okay. Medyo chaotic ang discourse ngayon. Kanya-kanyang pagpapakilala, pagpapahayag na mensahe. In your case, how do you intend to send your message and make it stand out? Ang daming tumatakbo. Maraming political noise as well. Isa lang naman ang nakikita natin dyan na dahil subok na kahit na yung nakaraan natin, nung nanilbihan tayo sa armed forces, yung tapang natin ang pwede natin ipagmalaki ba? Kasi wala tayo inuurungan. Lahat ng armed groups na kalaban natin noon. At yun ang dadalhin natin sa Senado. Kasi sa Senado ngayon, kung papansinin mo, matapang lang sila. No? Hindi naman lahat. Matapang lang sila pagka interest nila yung sinusulong nila. Pagka yung bang interest ng bayan, interest ng taong bayan, yung iba dyan naduduwag na. Bihira nakatatanggap ng Medal of Valor Award. Paano nga ba nakuha ito ni Colonel Quirubin? Pag-usapan natin yung tapang. No? Kasi pag pinag-aralan yung history niya, Colonel Ariel Quirubin, siguro wala namang magda-doubt na matapang nga ba to? Pag-usapan natin yung Medal of Valor, no? Gano'n ba kahirap makakuha yung award na yon at bakit kayo nakakuha na? Well, yung Medal of Valor na yan, it's an award given to the highest military award that can be given to the armed force, a member of the armed forces for gallantry in action. You should be sabi nga intrepidity and gallantry in action, no? You should be a standout. Pagdating na, it's a singular act where the recipient is above the rest. So, yan yung Medal of Valor. Ibig sabihin, sa battle na yan, ikaw lang yung katangi-tangi na maaari sabihin nila, in my case last time, I was a battalion commander. Pero, I was doing something beyond, sabi nga nila, beyond the call of duty. Pwede ba kikwento yung incident ng 2000? Yes, yeah. Yung 2000 na yan, una, nag-start ito doon sa liberation ng Cosmogan kung saan inoccupy ito ng MILF dahil they wanted to flex their muscles, no? And they wanted to project kasi na they have a territory dahil may darating na OIC conference sa Malaysia kung saan they will be asking for a belligerency status. Yeah. So what we were doing naman is we have to dismantle all their camps. Ngayon, nung inoccupy nila, then nalaman nila na yung Marines na padating, inoccupy nila yung Kauswagan Municipality. So yun yung unang kasi kami noon, galing kami ng Palawan, papunta sana kami ng Lanao del Sur. I-clear namin yung Marcos Highway na inoccupy na ng MILF at that time. Nung nalaman ng MILF na padating na yung Marines, what they did was to wage the war in the Christian-dominated area. So they occupied Kauswagan. Pagdating doon kami, yun ang unang niliberate namin kung saan we rescued around 360
more or less, 329, I think, hostages. No? Ilan yung kalaban yung MI? Well, around 300 kasi semi-conventional sila eh. They were already brigade, no? As compared to my battalion at that time. Pero yung battalion ko naman din, kulang din kasi isang kumpanya ko nasa Sangli. So ilan lang kayo nakipagbakbakan? 117. No, And how long was the firefight? The fight. 24-hour running gun battle. It all started nung March 18 na at around 6 after liberating Kauswagan. Ang sabi ng mga senior leaders leaders ng armed forces, we have to maintain the momentum. So siyempre galing ako ng barko noon, I was buying for time ba para makapaligo lang o pero diretso na. Sabi nila, we have to maintain the momentum. So yung unit ko uli ang pinadala, no? And we didn't know na ang sabi sa amin, malayo-layo pa sila. Pero halfway, mga around 7 kilometers, magpukpukan na kami. Nag-start yung mga labanan namin mga around 6 na March 18. And nung paggabi na, eto na, nagmamount na yung casualties ko. And yung unang tinamaan yung nasa harap ko na security ko, and then yung radyo nasira. Then yung nasa kanan ko. Hinila ko nung close-in na security. Sabi niya, sir, compromise na tayo. So, I have to move from one forward position to another. And nung last August 29, kung saan I visited Kauswagan again, I was given the Son and Liberator of Kauswagan na resolution. I was invited by Commander Bravo. Yun nakalaban ko. Yung kalaban niyo? Yes. Nasa parliament na siya ngayon, di ba? Yes, member siya ng parliament. Ang nakakatuwa doon, niyakap niya ako, tapos sabi niya, Brad, thank you very much. Dinalaw mo ako. And then nagkikwentuhan kami kung exactly na, kung may cameraman sana na nakakakuha ng conversation namin. Ganun yung nangyari. Kasi sabi niya, Brad, nung gabi na yon, sabi niya na, di ba, natumbay na sa harap mo, tapos nasira yung radyo mo, tapos yung nasa kanan mo, bigla ka nawala sabi niya. So I have to move, sabi ko, from one forward position to another. Di ba, hinahabol niyo ako ng sniper shots, di ba? Tapos may konti, may sumabog. Sumigaw kayo na, Allahu Akbar. Di sabi ko, patas na tayo. Alam ko na may casualty kayo. The following day, siya na naman nagkwento. Sabi niya, yun daw clouds na ganyan low ceiling. May konti. Alam nila na they were advantage kasi paligiran na kami. Biglang nung nag-clear daw yung clouds, biglang may bumaba na chopper. Pinaulanan nila na 50 caliber. Hindi niya alam na may dalawa raw na malaking eroplano na sumunod, nagbagsak ng bomba. Lumundag sila sa creek. Alam mo, Brad, sabi niya, pag-akyat ko, dami patay. Ako naman yung version ko naman kinento ko. You know what, sabi ko, at that time, alam na namin na napaligiran kami. Yung piloto, sabi niya, sir, we have to jettison our bombs at we're running out on fuel. Ang sabi ko doon sa piloto ng MG520, yung chopper, pagka umalis kayo dito, wala na kayong babalikan na buhay. Lahat kami. Pero so can you linger a little longer? May konti. You wouldn't believe. Hindi man ako hindi man ako madasalin na tao. But I prayed so hard. Never in my life did I implore God's help that way. May konti. Sabi ko, Lord, pag-clear mo naman ito. Kasi we were willing to die. May konti, nag-clear yung clouds. Tumawag yung piloto. Sabi niya, sir, nagki-clear po dito. May mga building kami nakikita. Iyan ang kampo nila. Saan kayo dito, sir? Nung binigay ko yung position ko, di bumaba na siya. Yun na yung kwento ng Commander Bravo na pinaulanan nila. Pero alam mo, yung pagsabog ng mga bomba, lupa tumatalsik sa amin, sa tropa namin. Kasi we were very close. May konti, sumigaw na sila na.
Allahu Akbar, tapos nag-fire sila ng let's go, let's go. So alam namin na magre-retreat na sila. So, Doon na. so basically, para may act of God doon, di ba? Dahil Yes, clear. yes. Tapos pangalawa, kailangan yung nandun para sabihin sa kanila na ito yung bobombahin. Pero you were at risk, natatamaan. Yes, natatamaan. O, kasi very close kami. And yung kung napapanood nyo yung mga scene na fire at my, Yeah. yung mga ganun ba na. Parang mga Black Hawk Down. Yeah. Fire at my position. Oo. Nakakaano yun na bihira na mangyari yun. And that was the reason. Yeah, well, ang doon sa citation ng award ko, I did something beyond the call of duty. Beyond the call of duty. How did you come out of that firefight po? Injuries? None. But Miraculously? yes, none. Nung by sunset at umalis na sila, Commander Bravo, yung mga tropa nila, yung mga MILF, no? They left pa mga firearms, yung mga MRPG, may mga sasakyan pa sila na iwan doon. Then, General Chodosio called me up. Then, Colonel pa lang siya noon. Ariel, sabi niya, narinig namin doon sa mga casual, mga dating medical evacuation ba ng mga tropa mo. What you did. So, nag-usap kami ni General Simato, I will be recommending you for the highest award. At first, it was really a mixed feeling ba? Kasi siyempre, happy ka. Medal of Valor, the highest award. Pero diba? namatayan kayo. Pero namatay ka. Ilan yung And, namatay po sa inyo? In all, no, 7 and then 42 others na wounded. Pero yung dalawang opisyal, yung isa, class 95, kaklase ni Senator Trillanes. The late Alfonso Javier, Don Javier, one of my company commanders. So masakit na kasi pag nawalan ka ng opisyal, mawalan ka lang ng close in mo na security, mas nakakalungkot na much more sa isang opisyal na. So nung time na yan it was really a mixed feeling na yung saysay nga nung award na yun, kung namatayan ka naman ng tao, tapos In your 35 years of military service, ilan yung injuries na nakuha nyo? As well as the medals? Well, I have earned 49 combat medals and awards. 1/3 of that were earned in Mindanao, the other 1/3 in Southern Palawan, and the rest all over the country. And these are combat awards na hindi man mga MMM or Gold Cross Medal, Distinguished Conduct Star. And these are yung Gold Cross Medal kasi kung enlisted personnel ka, you get promoted to next higher rank. So yun yung mga Yung injuries nyo ilan ulit? injuries. When I was brought to the morgue clinically dead, I had 67 shrapnel wounds. 67? Yeah. 67 shrapnel wounds. They took, more or less 13 hours, no? 3 sets of doctors to fix, kasi may punctus got ruptured, a portion of the left lobe of my liver, 6 feet of my small intestines were cut off. So, it was really, sabi nga nung iba, parang milagro uli na you were given a new lease on life. Sa kabila ng kanyang matagal na karanasan sa military, iba rin ang hamon ng politika. Ano naman kayang gagawin niya sakaling mabigyan siya ng pagkakataong magsilbi sa Senado? Kanina nung inobserbahan ko nung nagkikwento kayo about your run for the Senate at yung kinikwento niyo yung war stories niyo literally, parang may slight difference in demeanor. Napansin ko lang Ano naman yun? Parang may halong lungkot. Tapos, definitely much more committed dun sa paano niyo ipapakagat ito sa mga tao na they might be distracted because of other messages. Well, Because you're presenting yourself as a hero. In reality, totoo naman. Yes. Yun nga yung pagka umiikot tayo ngayon, ang nasasabi ko nga lang na advantage natin doon sa iba, yung pagiging consistent natin na matapang.
na 2 beses tayo nakulong dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon, paninindigan sa prinsipyo, no? 2 beses tayo binigyan na amnesty. We experienced being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believed was right. So ito ang dala-dala mo na pag ito, kung ang problema kunwari sa mga investigasyon na yan, pag nakita na kabangga sila kunwari ng malaking tao na umaatras na sila, pansinin mo, di ba, yung mga investigasyon nila, hindi man, wala naman nakukulong, wala rin nakakasuhan. Okay. So, yun ang nakikita ko na para may kulang. Dapat lalo ngayon, kung corruption ang problema natin, pansinin mo, parang tahimik lang sila. Pero sa politika, di ba, kunwari, makapasok kayo sa Senado, you'll be one of 24. And alam niyo po ito, politics is the art of compromise. Yung iniisip niya na gagawin niyo, hindi necessarily siya masusunod. You have to deal with many other factors. Example, nung sinabi niya na kasi this is entirely different battle, no? Can you say na wala bang may hawak sa inyong malalaking negosyo o interest groups who might control or influence your actions if given the chance sa Senado? Well, yung iba nga dyan, ang tawag nila sa akin, my hero. Pero, di ba, nung nagkaroon ng aberya na kita natin, I always stood for my men, no? I took the gadgets for my officers and men. And nanindigan tayo. So, ganun yung Ariel Kerubin. Maaring may mga grupo na mga kaibigan tayo, pagka-interest na ng taong bayan, interest na ng bayan natin, kaya ko naman na mag-side ba sa interest ng bayan at sa taong bayan. Habang abala marami sa atin sa mga issue sa politika, patuloy naman ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Gaano ba ka-importante ito bilang isang campaign issue? Isang factor dito sa campaign na ito yung mga kandidato na pro-China o yung mga kandidato na baka silently, quietly sinusuportahan ng China. How important is this sa inyo? Kasi you present yourself as a hero, no? Based on your background. Pero meron tayong nakikita ng China factor dito during the campaign. Alam mo hindi ko i-compromise ba yung paninindigan ko na atin talaga yung West Philippine Sea. Bumisita kami late 2 weeks ago. Makikita mo doon yung Chinese Coast Guard China Coast Guard, tapos mga militia ships, no. Alam nyo, yung West Philippine Sea na yan, sabi nga, kung hayaan lang tayo na mag-explore, mag-exploit, i-harness yung resources dyan, kung sa Malaysia na ibebenta natin ng 20 pesos sa 1 litro ng gasolina, dito 60. Nung nakita ko, nasa Iloilo kami, 60 pesos sa 1 litro. Bakit kamo ganun yung diferensya? Kasi sa Malaysia, nakakakuha sila ng 1 million na barrels a day sa kanilang exclusive economic zone, no? Sa South China Sea nila. Tayo, nakukuha lang natin dyan sa West Philippine Sea is 6,000 barrels a day. Na meaning, kung hayaan lang tayo na hindi tayo nabubuli dyan, no? Yung ekonomiya natin, aakyat yan. Yung inflation na yan, bababa yan. Lahat. So, dapat ito kaya hinihikayat ko yung taong bayan ba na magkaisa tayo dito. Atin yan eh. Anong isasuggest yung pwedeng gawin? Kasi marami ngayon fashionable nagiging anti-Chinese bullying. Yung mga senador nagtusuot ng t-shirt bigla atin ng West Philippine Sea. Pero nung panahon ng administrasyon, ang tindi sumipsip. Ako na lang magpapangalan nun. Pero sa akin, anong suggestion ninyo when it comes to how the government now should deal with China's bullying? You know what, yung first step, yung ginawa nila na pinasan nila, pinirmahan na nila yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act. That is a welcome development. Why? Kasi ang tayo dapat hindi forever ba dependent sa kahit sinong superpower. We should be able to stand on our own. In fact, yan ang isa sa mga reasons nung panahon na yung mga Amerikano, napansin na nila na gusto natin tumindig on our own, napatalsik na natin yung matanda, di ba? So ngayon, dapat
kaya natin tumindig on our own. Yung Self-Reliance Best Posture Program na Development Revitalization Act na yan. Iyan yung magpapakita na mag-umpisa na tayo. Kaya na natin gumawa ng barko natin, yung mga bala natin, everything. Kasi makikita mo, even yung sa arms corps na yan, nagpuproduce sila ng mga bala, baril, pero ini-export naman nila, hindi naman nagagamit ng tropa natin. No? Meron tayong naggawaan ng barko sa Cebu, pero hindi rin naman natin nagagamit yon. So we can be self-sustaining or reliant. Yes. Okay. Kasi, alam niyo, sabi ko nga, yung strategic location ng Philippines, pinag-aagawan ng mga superpowers. Mm-hmm. So if we can only stand on our own, no, mas marami pa tayong concessions na pwedeng makuha sa kanila. Ngayon, binubuli ka. Wala ka ibang option kundi to look for a big brother na pwede mo sandalan for the meantime. Mm-hmm. For the meantime. Hindi dapat tayo forever na maging dependent. Diba? Nataon lang kasi ngayon na hindi pa natin kakayanin. Kaya ngayon, naniniwala ako na nung nag-release sila ng pondo para sa modernization ng security and defense forces natin para diyan sa West Philippine Sea, that is also a welcome development. Ngayon, nagdagdag uli sila ng pondo. Ganun dapat ang approach nila. So, dahil nga sa totoo lang dito, Christian, walang may gusto ng gera. Even China, walang may gusto ng gera dyan. But, palagi kong sinasabi yan, if push comes to shove, dapat meron naman tayong robust na reserve force. Saan manggagaling yan? Yun yung sinasabi ko na dapat talaga isulong natin yung revival ba ng mandatory ROTC. ROTC. Sige. Yeah. Pinag-uusapan na natin yung programa. No? Kung sakaling magkaroon kayo ng posisyon sa Senado, ano yung mga isusulong nyo specifically? Number 1, mandatory ROTC? Yes, isa yan. Pero pero kaya bang yan? Kaya bang pondohan yan? At do we have enough people to train this? Alam ninyo, kaya nila isinantabi muna dahil yung pondo na nakita nila napakalaki. Pero nalaman ko, hindi pala yun biglaan na pondo. Parang 5 years yata yun or ano. But just the same, kung ang problema kasi sa military, yung ROTC na yun, kung bakit kamo tinanggal nila, no? Hindi na it's about hazing. Yes. Parang yan. Corruption in the ROTC program. Yeah. Gusto mong patayin yung daga, sinunog mo yung buong bahay. Dapat yung daga lang yung habulin mo na di ba? So, pwede naman kasi na hindi lahat, it's not all about military, pwede mo naman yung sa program of instruction, pasukan mo siya ng disaster response o disaster relief operations, mga ganun ba na para hindi lahat military. Kasi mapapansin mo, pagka may sakuna o merong crisis na ganyan, ang kinukuha natin yung nasa active na members ng armed forces. Samantalang nung araw, may mga volunteers na reserve, PMT yan, nung time namin, PMT at sa ROTC. Okay. You want to make this mandatory. Aside from that, ano po yung mga plano yung isulong? Yeah, yung una talaga is labanan natin korupsyon. Paano? Well, pansinin mo, matagal na gusto na lahat ng transaction sa customs gawing automated na. Bakit kami hindi maisulong-sulong yan? So, dapat lahat ng transaction transparent yan, dapat automated na lahat. No? What else? Kasi very complicated ang issue ng corruption. And of course, mas magandang tutukan yung tinatawag na grand corruption. Anong nakikita niyong gaps sa existing laws natin against corruption that you might want to improve? Yung sabihin na natin na corruption natin dito, ang dami na kasing batas na nag-a-address. Ang dami ng agencies na nag-a-address. Iisa lang nakita ko, hindi talaga, alam mo yung, the antidote nga na sinasabi ko to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance. Yung good governance na yan, all-encompassing, ma-address din yung corruption. Okay. Ngayon kasi, malaking debate yung issue ng good governance. Natama naman. Yeah. Dun sa pagkakabiyak ng unit team, nagbabatuhan sila, di ba? Sa isa, confidential fund, tsaka yung threat kay BBM, sa kabila naman yung budget.
kung makapasok kayo sa Senado, how do you intend to reform the budget process? Para naman masiguro na yung pera nating lahat, mapupunta rin sa dapat puntahan. Simple lang yan na di ba? Kasi kung papansin mo, walang transparency. Parang, lahat parang ginagawa nila na pasikreto. Lalo sa BICAM. Yes. So, dapat maging transparent sila. Simple lang na kasi naman yan nakakaano lang kasi may ayaw pumirma, may gano'n. Tapos later on, malalaman mo na lang na ipasa na. Tsaka parang iilan lang yung merong control. Yes. Sa budget. Pero yung example, yung AKAP itself, no? Very controversial yan. Nagsimula yan sa House, di ba? 21B, yung mga senador noong una, ayaw namin dyan. Pero sa BICAM, may 5B na kayo rito. Okay na sila. Kayo ba, pabor kayo sa AKAP? Sa akin, to be honest, kung gaya kunwari nung 4Ps, ganyan na yung ayuda, talaga naman na ibibigay sa dapat pa mabigyan, wala tayong problema dyan. Pero kung yung ayuda na yan, ibinibigay lang doon sa pinipili lang nila o mga tao nila, siyempre hindi naman tayo pabor sa ganon, di ba? At panandalian lang na solusyon. Tama pa rin yung nasa Biblia nga na ang sabi, don't give them fish. Teach them how to fish. Akala ko hindi kayo madasalin. Convert na kayo. Yeah. Dito sa bakbakan ng unit team, no? Kasi whether we like it or not, naapektuhan yung nagiging takbo ng kampanya. No? Kunwari dun sa issue na impeachment ni Sara, where do you stand? Do you agree or not po? Well, alam nyo, sa atin kung titingnan mo yung proseso ng impeachment ba, it's a political process Sa akin, nung ba na-impeach si Justice Corona, ano ba nangyari? May nagbago ba? Nalaman natin na hindi pala siya, hindi pala siya guilty rin, ganyan. So, yung impeachment, it's a political process. Very divisive. So, ang sagot ko parehas kami ni President Marcos dyan na, pag-ukuran na lang natin ng pansin yung mas malalaking issue ba na dapat nagkakaisa tayo. Dun po sa confidential fund ng Vice President, where do you stand there? Yung hindi maipaliwanag kung saan napunta. Yung confidential fund, intelligence fund na yan, hindi lang naman ngayon nangyari yan. No? Panahon namin sa Armed Forces, intelligence officer ako. Ang tindi ng corruption dyan noon. Yung intelligence fund namin, kaya tuloy na ibibigay sa amin mga object class office supply o kaya gasolina na lang na dumarating kasi yung dapat na intelligence fund na gamit namin, napunta na yan sa isa kung saan-saang agencies na. Na kung ako tatanungin, wala namang problema kung yung pondo na yan nagagamit talaga for national security concerns. Kasi ganun din yan, no? Yung hindi porket intelligence, confidential funds yan, hindi na ina-account ba? You have to liquidate lahat ng may sinasubmit ka pa rin na pang-clear mo, no? Kasi may mga nagsasuggest na i-abolish na lahat ng confidential fund, intelligence fund na lang sa mga security agencies, pati sa armed forces. Yung confidential na pang mga civilian agencies, tanggalin na raw. Do you agree with that? Basta ang klaro diyan is kung hindi siya ginagamit para sa national security concerns, dapat hindi bigyan. Okay. Doon naman sa kabila, dahil sabi nyo, mainit kayo sa issue ng corruption, no? Dito sa budget accountability, kasi lihiti mo rin yung mga binabatong issues naman sa current speaker, sa current administration. Bukod doon sa binabanggit yung transparency, ano yung mga nakikita nyo pang improvements on how to reform the budget process para mabawasan naman yung pasingit-singit, insertions, di ba? Yan yung kasi meron nga hindi tumatanggap daw ng pork barrel, pero matindi rin sila sa mga insertions, no? Proseso yan. Siguro tignan natin din, no, kung kami, no, kung ako later on,
ang unang-una, you should walk the talk, no? Pag sinabi mo na hindi ka tatanggap ng pork barrel mo, you do it properly rin. Huwag ka rin masyado na, kasi kung yung insertion, ganun din naman yun, di ba? Kumbaga, wag kang kumuha sa ibang paraan. Kayo po ba, kung maging senador, tatanggapin niyo po ba yung dinideny nila na may pork pa eh. Pero tatanggapin niyo pa ba yan? Basta ang klaro dyan wala ka dapat ibubulsa. Lahat pupunta sa taong bayan. Pero ang issue po ron, sir, yung pwedeng hindi ibulsa ng politiko. Kunwari sa AKAP, no? Kunwari hindi ibulsa. Pero ginagamit yung pondo ng bayan para sa kampanya. Parang ang utang na loob na pupunta sa kanila. Yung patronage politics sa tinatawag. Yun nga yung sabi ko na hindi ako pabor sa ganon, di ba? Na dapat, kung may ayuda na ganyan, dapat nabibigyan lahat. No? Nabibigyan dapat lahat. Okay. Ito, sir, finally, tinatanong ko to sa mga nakakapanayam namin dito sa Facts First. No? Kasi nga medyo marami tumatakbo. I think 66, no? Yeah, 66. Yung mga senatorial candidates. Pag kinakausap niyo yung ordinary voter, bakit kayo yung dapat iboto at hindi yung iba? Siyempre, 12 yung pagpipilian, di ba? Bakit kayo? Well, ang nakikita nila, sir, boboto namin kayo kasi nakita namin, no, yung track record ninyo, hindi naman kayo nagbabago. Kung ano yung paninindigan ninyo, kung talagang you're against corruption, talagang against kayo sa corruption. Hindi gaya ng iba na lip service lang sila. Meron nga dyan nagsasabi, magpapakamatay ako sa inyo, sa taong magkapatay daw sa bayan natin. Akala nila sine yun. At least sabi nga, sir, ikaw nasubukan mo na. Nakita namin talaga yung paninindigan mo. Lumaban ka sa korupsyon. Lumaban ka sa prinsipyo dahil sa prinsipyo. Tapang ang pangunahing mensahe ni Colonel Quirubin sa kampanya. Nandun din ang naratibo ng pagiging tunay na bayani. Kakagat kaya ito sa masa? May sapat bang panahon para makapagpakilala siya sa mas nakararaming botante? Hamon ito sa maraming kandidato ha? Puwera na lang kung isa kang artista o media celebrity.